Congratulations, kuya. Bati ni Alexander Frank Gallego o Alex sa kanyang nakatatandang kapatid na si Archibald. Nagabi kasing yon ang selebrasyon ng pagkapanalo ng kapatid para sa ikalawang termino nito bilang alkalde ng bayan nila. Umuwi si Alec at ang kanyang kakambal na si Alexis para makadalo sa selebrasyong yon. Isang dating mayor ang ama ni Alec na si Angelo Gallego. Subalit sa tatlong anak ni former Mayor Angelo Gallego, ang nakatatandang kapatid lamang niya na si Archibald ang pumasok sa mundo ng politika. Si Alec at ang kakambal niyang si Alexis ay piniling pasukin ang mundo ng medisina. Sa kasalukuyan ay pareho na silang doktor ni Alexis. Isang cardiologist ang kapatid habang si Alec ay isang emergency medicine specialist. Ngumiti sa kanya ang Kuya Archie niya. Salamat, Alec. Si Alexis nga pala. Nandyan lang yun. I saw her earlier talking to Kendra. Sagot niya na ang tinutukoy ay ang isa sa mga pinsa nila. Naroon din sa pagtitipong yon ang buong angka ng kanyang inang si Francine Buenavista. Sa isang mesa na malapit sa kinatatayuan nila ng kapatid, ay natanaw niya ang mga pinsang sina Nikki at Brian, kasama ang kani-kanyang pamilya ng mga ito. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanilang magkapatid ang kanilang inang si Francine kasama ang anak ng Kuya Archie niya na si Archer. Papa, Mama is looking for you. Wika ng pamangkin sa ama nito pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Hi, Tito Alec. Hey, kiddo. Ang gwapo mo sa barong ah. Para kang Yorme. Nakangising bati ni Alex sa 6 na taong gulang na pamangkin. Tulad ng ama nito ay nakasuot ng barong si Archie. Thank you, Tito Alec. Ikaw lang po mag-isa. Wala kang kasamang girlfriend. Tumikhim siya. Ako lang mag-isa. Wala akong girlfriend. Bakit wala, Tito? Gwapo ka naman po just like Papa. Kakauwi lang kasi ni Tito Alec, Archer. Wala pa siyang time para maghanap ng girlfriend. Sagot ng Kuya Archie niya sa anak. Wala ko pong girlfriend sa US, Tito? Muling tanong ni Archer. Wala, Archer. Bakit wala rin? Are you gay, Tito? Sabi ng classmate ko pag old ng guy at walang girlfriend, he's gay. Pareho silang napaubo ng kapatid. Napasinghap naman ng inang si Francine. Archer, apo, your Tito Alec is not gay. Liit ng kanyang ina. Archer, anak, hindi ba hinahanap ako ng mami mo? Come on, let's leave Lola and Tito Alec here. Wika naman ng Kuya Archie niya. Kasama ang anak ay naglakad palayo sa kanilang mag-ama. Kasunod niyon ay narinig ni Alec ang palatak ng ina. Tingnan mo anak, napagkamalan ka ng bakla ng pamangkin mo dahil hanggang ngayon wala kang babaeng pinapakilala o binabanggit man lang sa amin. Ma, I already told you. Wala akong panahong makapagrelasyon nung nasa Amerika ako. I was so busy in the hospital. Isang buwan pa lang na nakakauwi si Alec ng Pilipinas, subalit hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang tinanong ng ina kung kailan siya magkakanobya. Don't give me that crap, Alexander Frank. Pareho lang naman kayong busy ng kakambal mo. Pero bakit siya may love life pero ikaw wala? Because I'm not really interested in getting a girlfriend, Ma. Namilog ang mga mata ng ina. Hinila siya nito sa isang bahagi ng hardin na walang tao. Pagkatapos ay laglag ang pangang tiningnan siya nito. Iho, umamin ka nga sa akin? Huwag mo sabihing bakla ka nga. Natawa siya bago muling sumeryoso. Hindi ako bakla, Ma. It's just that I'm really not interested in getting into a relationship. Bakit nga, iho? You're already 32 and yet you haven't had any girlfriend. Huwag mo sabihin sa edad na yan, wala ka man lang nakilalang babae na nakapukaw ng interes mo. I already fell in love and got my heart broken, Ma. So I don't think I'll be able to fall in love again. Mahinang sagot niya. Napakurap-kurap ang ina. Ha? Na-in love ka na? Kailan, anak? Bakit wala ako nabalitaang naging girlfriend mo? 8 years ago, Ma. Hindi nagtagal ang relasyon namin kaya wala ring ibang nakakaalam. I met her months before I left for the US. Ang babaeng tinutukoy ni Alec ay si Julia, ang nag-iisang naging nobya niya sa buong buhay niya. Nakilala niya ang babae noong huling taon niya sa kolehiyo, ilang buwan bago siya umalis pa Amerika. Julia was the love of his life. He was so in love with her that he's willing to give up and sacrifice everything for her. Subalit niloko lang siya ng babae. Sa loob ng nagdaang 8 taon ay sinubukan ni Alec na kalimutan si Julia. Subalit bigo siyang magawa yon. Kahit nasa malayo siya, kahit na niloko siya ng babae, hindi pa rin ito mawala-wala sa puso niya. Ang sabi sa kanila ng ina noon, isang beses lang magmahal ang mga Buenavista.
Marahil ay totoo nga yun. Malas lang ni Alec dahil niloko siya ng babaeng pinili niyang mahalin. Oh, iho, I didn't know. Kaya ba wala ka ng balak bumalik sa Amerika? Dahil babalikan mo ang dati mong nobya? Pagak siyang natawa. No, ma. It's been 8 years. Wala akong planong balikan siya. Ni hindi ko nga alam kung nasa na siya ngayon. Pero mahal mo pa siya hanggang ngayon, hindi ba? Kaya wala ka naging girlfriend sa US? If you're worried about her whereabouts, that's easy, iho. I can help you find her. I'm not interested in finding her, ma. Wala akong planong balikan ng babaeng nanloko sa akin. Mapait na sagot niya. Isa pa, hindi niya alam kung may pamilya na ang dating nobya. It's been 8 years. Marahil ay bumuo na ito ng pamilya kasama ang lalaking ipinalit nito sa kanya. Ha? Niloko ka na nag-iisang naging nobya mo noon, iho? Hindi makapaniwalang gagandang ina. Let's stop talking about her, ma. Ayoko nang balikan ng nakaraan. Sa halip ay sagot niya. Ayaw niyang ungkatin ng anumang bagay na may kinalaman sa dating nobya. Napilitan lang siyang sabihin yun sa ina upang tigilan na siya nito. And please don't worry about me. I don't mind being single. I'm happy, ma. Masaya ako sa trabaho ko. Pagpapatuloy niya. Umiling-iling ang ina. Masaya ka nga sa trabaho mo, pero hindi ka naman mayayakap niyang stethoscope at lab coat mo. Ayokong tumanda kang binata, anak. Kung sino man yung babaeng nanloko at nanakit sa'yo, kalimutan mo na siya. Get over that woman. Marami pang babae dyan. Believe me, ma. Kung alam ko lang kung paano kalimutan si Julia, matagal na siyang burado sa akin. Sagot niya sa isip. Bago pa makapagsalita si Alec ay tumunog ang cellphone niya. Ipinagpasalamat niya ang tawag na yon ng kanyang sekretarya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong takasan ng ina. Samantala, nang gabi ring yon, sa isang apartment unit sa Makati, katabi ni Julia sa kama ang 7 taong gulang na anak na si Alessandro o Sandro. Kahit na may sariling silid si Sandro ay gusto nito na magkatabi pa rin silang matulog. Mama, sorry po ulit kanina. Nakangusong wika sa kanya ni Sandro. Ngumiti si Julia at hinaplos ang buhok ng anak. It's okay, anak. Nakapag-sorry ka na kanina. Nag-promise ka na rin na hindi na yun uulitin, di ba? Kapag may nanukso ulit sa'yo, magsusumbong ka lang kay teacher, okay? Hindi ka na makikipag-away. Maamang tumango si Sandro. Yes, Mama. Kapag may nanukso ulit sa akin dahil wala akong papa, isusumbong ko lang kay teacher. Hindi ko sila aawayin. Very good, anak. Grade 2 student na si Sandro. Nasa trabaho si Julia kanina nang ipatawag siya ng teacher ng anak. Ayon sa guro, nakipag-away si Sandro sa isang kaklase nito. Pasensya ka na, anak, ha, kung tinutukso ka ng ibang kaklase mo dahil wala ang papa mo. Mahinang wika ni Julia. Mama, it's not your fault. Bad lang po talaga yung classmate ko. Simula nang ipanganak niya si Sandro, sila lang dalawa ng anak ang magkasama sa buhay. Ulilang lubos na kasi si Julia. Ayon sa mga madre sa ampunan kung saan siya lumaki, sanggol pa lang siya nang pumanaw ang mga magulang niya sa isang aksidente. Iniwan siya ng katrabaho ng ina sa ampunan dahil wala ring kamag-anak ang mga magulang niya. Hindi rin nila kasama ng anak ang ama nito dahil matagal na siyang hiwalay sa lalaki. Dating nobyo ni Julia ang ama ni Sandro na si Alexander Gallego. 5 buwan ang naging relasyon nila ng binata. Hiwalay na sila nang matuktasan ni Julia na nagdadalang tao siya. Dahil nagtungo ng Amerika si Alexander pagkatapos nilang maghiwalay, hindi nito nalaman ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Wala rin naman siyang planong ipaalam yun sa binata. Kaya naman lumaki ang kanyang anak na walang kinikilalang ama. Kahit na lumaki si Sandro na walang ama, hindi niya ipinagkait sa anak ang katauhan ng ama nito. Alam ni Sandro ang naging relasyon niya sa ama nito, na nagkahiwalay sila ni Alec bago ito nagpunta ng Amerika, kaya hindi nito alam ang tungkol sa anak. Ipinagpapasalamat na lamang din ni Julia na matalinong bata si Sandro, kaya agad nitong naiintindihan ng mga bagay-bagay. Pakiwari niya ay hindi 7 taong gulang ang anak sa kilos at pag-iisip nito. Pero alam mo naman na hindi totoong sinabi nila, di ba anak? Hindi totoong wala kang papa, kasi meron. Nasa malayo lang siya. I know, Mama. Kapag nandito na sa Pilipinas ang papa mo, ipapakilala kita sa kanya, anak. Nangangakong wika ni Julia. Noong sanggol pa si Sandro, hindi niya naisip na ipakilala ito sa ama. Nasa isip niya noon na kahit mag-isa lamang siya ay kaya niyang palakihin si Sandro at hindi niya kailangan ng tulong ni Alec. Subalit habang lumalaki ito, napagtanto niya na kailangan ito ng ama.
at hindi niya dapat ipagkait ang karapatan ng mag-ama na makilala ang isa't isa. Isa pa, kahit masakit kay Julia ay alam niyang mas magiging maganda ang buhay ng anak kapag nakilala nito ang ama. Mayaman kasi ang pamilya ni Alec. Kabilang sa isa sa pinakamayamang angkan sa bansa ang pamilya ng ina nito, habang dating mayor naman ang ama nito. Lihim na nakasubaybay si Julia sa buhay ng pamilya Buenavista Gallego, subalit wala siyang nabalita ang umuwi ng Pilipinas si Alec. Okay mama, I don't need papa, masaya po ako na tayong dalawa lang. Sagot ni Sandro. Hindi mo ba gustong makilala ang papa mo anak? Your papa is a good man, Sandro. Sigurado ako na mamahalin ka agad niya kapag nakilala ka niya. Mabuting lalaki ang ama ng kanyang anak. Kahit na hindi nagtagal ang relasyon nila ni Alec, nakilala ni Julia ng lubos ang dating nobyo. Kaya alam niya at sigurado siya na tatanggapin at kikilalanin nito si Sandro. I'm fine meeting Papa, Mama. But I'm also fine not meeting him. I don't need him, Mama. Masaya po ako na tayong dalawa lang. Ikaw po, Mama. Masaya ka rin ba sa akin? Nag-init ang sulok ng mga mata ni Julia. Oo naman, anak. Masayang masaya ako sa'yo. Ikaw ang kaligayahan ko sa mundong to. Kahit po minsan pasaway ako, kahit minsan tinatakasan ko si Ate Edna. Anito na ang tinutukoy ay ang kasambahay na kinuha niyang tagapag-alaga ng anak kapag nasa trabaho siya. Natawa si Julia sa kabila ng pagsakit ng lalamunan. Oo naman, kahit na minsan pasaway ang baby ko, love na love ko pa rin yan. Love na love rin kita, Mama. I love you po. Ngumiti siya at hinalikan ng anak sa noo. Sige na, matulog na tayo anak. Good night. Good night sa pinakamagandang mama sa buong mundo. Sagot nito bago yumakap sa kanya. Kinabukasan pagkatapos nilang mag-almusal, ay nagpaalam si Julia sa anak para sa pagpasok sa trabaho. Sandro, anak, huwag ka magpasaway kay Ate Edna ha. 3 oras lang din ng screen time, huwag lalagpas. Bilin niya sa anak. Yes, Mama. Take care po sa work. I love you po. I love you, anak. Sagot niya at hinalikan to sa noo. Kalahating oras ang nakalipas ay nakarating na si Julia sa trabaho. Manager siya sa isang Italian restaurant na pag-aari ng matalik na kaibigan niyang si Mark. Alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ang oras niya sa restaurant. Holiday ng araw na yun at araw ng sweldo, kaya pagbukas pa lamang ng restaurant ay marami ng customer. Kaya naman tumulong na si Julia sa mga staff sa pagsiserve ng pagkain. Malapit nang matapos ang oras ng trabaho ni Julia nang maaksidente siya. Papasok siya sa kitchen area nang magkabungguan sila ng waiter na si June at natapunan siya sa kamay ng kumukulong sabaw na dala nito. Masyado kayong OA, hindi niyo naman ako kailangan dalhin sa ospital. Wika ni Julia sa staff na kasama niyang naglalakad patungo sa ospital na malapit sa restaurant. Kahit second degree burn lamang ang natamo niya ay nagpilit ang mga staff niya na dalhin siya sa ospital. Sige na ma'am, malapit lang naman tong ospital at saka baka malagot kami kay Sir Mark dito kapag hindi ka namin ipinagamot. Sagot ng waitress na si Linda. Ay, sige na nga, ang kukulit niyo. Pagdating nila sa emergency department ng ospital ay pinabalik na ni Julia ang kasamang staff sa restaurant. Agad rin naman kasi siyang inasikaso ng nurse. Ilang minutong ginamot ng nurse ang paso niya sa likod ng kaliwang kamay. Ma'am, pagkatapos niyo pong pahiran ng ointment yan, lagi niyo pong balutan ng gasa para hindi ma-infect. Bilin sa kanya ng nurse. Ngumiti siya sa nurse sa kabila ng kirot na nararamdaman sa kamay. Thank you, miss. Pwede na ba ako mag-settle ng payment para makauwi na? Teka ma'am, i-check ka pa ni Doc. Pakihintay na lang po siya. Tipid na ngumiti siya at ibinaba ang tingin sa kaliwang kamay. Nagpapasalamat siya na hindi kasamang napaso ang mga daliri niya. Doc, ito po yung chart ni patient. Narinig niyang wika ng nurse. Agad na nag-angat si Julia ng tingin. Ganoon na lamang ang pag-awang ng labi niya nang sumalubong sa kanya ang isang lalaking kamukhang-kamukha ng anak niya. Julia? Gaya niya ay nabigla ring sambit ng dating nobyong si Alec. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ang dating nobyo, na pagkatapos ng 8 taon ay magkikita silang muli ng lalaki. Alec? Mahinang sambit niya. Tila magsasalita ito nang marinig nila ang nurse. Doc, magkakilala pala kayo ni ma'am? Natauhan si Julia.
Doon niya napagtanto na si Alec ang doktor na titingin sa kanya. Tulad niya ay tila natauhan din si Alec. Mula sa gulat na ekspresyon ay kumunot ang noo nito. Oo, magkakilala kami ng pasyente. Sagot nito sa nurse bago ibinalik ang tingin sa kanya. I didn't expect that I'd see you here, Julia. Lumunok siya at maliit na ngumiti. Ako rin, Alec. Hindi ko inaasahang magkikita tayo dito. Alam niyang pagbalik ni Alec ng Pilipinas ay doktor na ito dahil nagtungo ito ng Amerika para mag-aral ng medisina. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa St. Jude Hospital dahil may sariling ospital ang pamilya nito. Sa halip na gumanti ng ngiti ay nanatiling nakakunot ang noo nito. I'm at work, Julia. It's Doc Gallego. Nag-init ang mukha niya sa pagkapahiya. Hindi na niya dapat pagtakhan pa ang malamig na trato sa kanya ni Alec. Hindi maganda ang paghihiwalay nila dahil inakala ng lalaki na niloko niya ito. Pero 8 taon nang lumipas. Hanggang ngayon galit pa rin siya sa ginawa ko noon. Tanong niya sa isip. Anyway, you suffered from a second-degree burn. Where did you get this? Seryosong tanong ni Alec. Hinawakan nito ang kamay niyang napaso. Tila may gumapang na kuryente sa balat ni Julia ng mga sandaling yon. Sa isang iglap ay tila nakalimutan niya ang kirot sa kamay niya. Sa trabaho, Doc. Nagtatrabaho ako sa restaurant palapit dito sa ospital. Sagot niya habang nakatitig dito. Sa loob ng 8 taon ay lalo pang gumuwapo ang dating nobyo. Lalong nadepina ang magandang mata nito, ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, ang mapupulang mga labi. Tumangkad din ito at mas lumaki ang pangangatawan. Bagay na bagay dito ang suot na doctor's coat. Nasabi na sa'yo ng nurse ang tamang home treatment? Oo, nasabi na sa akin, Doc. In 2 to 4 weeks, your burned skin will return to normal. Take care of it to avoid infection. Kapag nagka-problema, bumalik ka dito sa ospital. Thank you, Doc. Tipid ng itong tumango. Sino kasama mo nagpunta dito? Hinatid ako ng katrabaho ko. Ikaw lang ang uuwi mag-isa? Babalik pa ako sa restaurant. Nagsalubong ang mga kilay nito. Magtatrabaho ka pa? Hindi na, babalikan ko lang yung gamit ko. Sa sinabing yun ni Julia ay naalala niya ang anak. Tumikhim siya at inipon ng lakas ng loob sa dibdib. Kinakabahan man siya ay kailangan niyang lakasan ng loob para kay Sadro. Kailangan niyang makausap si Alec para dito. Doc Alec, huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko pero kailan ka pa nakabalik dito sa Pilipinas? Maingat na tanong niya. Bumaba ang tingin ni Julia sa kamay ng dating nobyo. Wala itong suot na wedding ring. Tila nakahinga siya ng maluwag sa kaalamang wala pang asawa si Alec. Hindi siya mahihirapang sabihin dito ang tungkol sa anak. Just last month. Tipid na sagot nito. Masaya ako malaman na doktor ka na natupad mo ang matagal mo ng pangarap. Tila saglit itong natigilan sa narinig bago tipid na tumango. Thanks, Julia. Kung may bakanting oras ka, gusto sana kitang makausap. Kumunot ang noo ni Alec bago nag-angat ng kilay. Gusto mo ako makausap? Am I hearing it right, Julia? After 8 years of not seeing each other, you wanted to talk to me? Tumango siya. May kailangan kasi ako sabihin sa'yo. Importante. Kaya sana pagbigyan mo ako. I'm busy here in the hospital. Wala akong oras para makipagkita sa'yo. Kahit sandali lang sana, Alec. Maghihintay ako kung kailan ka pwede. Napakurap-kurap ang dating nobyo. Pagkatapos ay nanguuyam ng umiti. You wanted to talk to me that badly? Desperadong tumango siya. Alright, I don't have time now. But I'm free on weekend. Magkita tayo dito sa St. Jude sa Sabado ng hapon, 3 p.m. Darating ako. Thank you, Alec. Nagpapasalamat siyang umiti sa kaharap. Kunot ang noong tumango ito at nag-iwas ng tingin. I have to attend to other patients now, Julia. Ingatan mo wag may impeksyon ng sugat mo para gumaling agad. Pagkatapos niyon ay iniwan na siya ni Alec. Tumayo na rin si Julia sa inuupo ang hospital bed. Subalit bago pa siya makalabas ng ER ay humahangos na dumating ang kaibigang si Mark. Julia, dito ako dumiretso nang sabihin ni na Ivy na naaksidente ka. Anong sabi ng doktor? Nag-aalalang wika ng kaibigan. Natawa siya. Isa ka pang OA, Mark. Second degree burn lang to. Nagamot na rin kaya pwede na ako umuwi pagkatapos magbayad. Sigurado ka? Oo, halika na para makabalik na tayo sa restaurant. Hawak ang braso ng lalaki ay hindi lang niya ito palabas. Nasa pinto na siya ng ER nang muli siyang lumingon sa loob. Nagwala ang puso niya nang makitang nakasunod ng tingin sa kanya si Alec.
What the hell? Si Alec yun ah. Ani Mark na nakatingin din sa dating nobyo niya. Sa halip na sagutin ng kaibigan ay hinila niya ito palabas ng emergency room. Julia, yung doktor sa ER. Si Alec yun hindi ba? Yung ex-boyfriend mo? Ani Mark paglabas nila ng ospital. Lumunok siya at tumango. Hanggang ngayon ay malakas pa ang tibok ng puso niya. Oo, nakita na kami kanina. Anong nangyari, Julia? Magkwento kang babae ka. Gigil na wika nito. Napairap siya sa kaibigan. Bakla kasi ito kaya ganoon ang pananalita nito. Anong ikukwento ko? Wala naman. Pareho lang kaming nagulat kanina. Gusto ko siyang kumustahin pero parang galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Ha? 8 years na kayong hiwalay hanggang ngayon galit pa rin siya sa'yo. Hindi kaya mahal ka pa rin ng lalaking yun hanggang ngayon? Nakasunod rin ang tingin sa'yo eh. Pagak siyang natawa. Tumigil ka, Mark. Paano mo naisip na mahal pa rin ako ni Alec hanggang ngayon? Ni hindi nagtagal ng kalahating taon ng relasyon namin noon. Inakala pa niya na niloko ko siya. Sigurado rin ako na marami siyang babaeng nakilala sa 8 taon niya sa Amerika. Ang suplado nga niya sa akin kanina eh. Pero witness ako kung gaano kami minahal ni Alec, Julia. Baliw na baliw kaya sa yung lalaking yun. Kung hindi mo pa pinalabas na niloloko mo siya, hindi yun papayag na maghiwalay kayo. Sa sinabing yun ng kaibigan ay naalala ni Julia ang isang bahagi ng nakaraan. Naghiwalay sila noon ni Alec dahil nahuli siya nitong may kayakap na lalaki. Ang hindi alam ni Alec, sinadya niyang makita yun ng binata upang iwan siya nito at tumuloy ito sa pag-aaral ng medisina sa ibang bansa. Noon yun, Mark, giit niya. Eh ikaw, Julia, wala bang bumalik na feelings nung nakita mo ang daddy ng inaanak ko? Mas gumwapo at sumara pa naman siya ngayon. Naku! Tumigil ka nga, akla. Wala na ako nararamdaman kay Alec. Matagal na. Gusto ko lang siya makausap para sa anak namin. Bahagya siya nitong inirapan. Fine. Kailan mo sasabihin sa kanya tungkol sa anak niyo? Pumayag siya mag-usap kami sa Sabado. Doon ko sasabihin sa kanya. Pagbalik nila sa restaurant ay nagpresenta si Mark na ihatid siya pa uwi. Sinabihan din siya nito na wag munang pumasok sa susunod na 2 araw. Ninong Mark! Masayang bati ng anak sa kanyang matalik na kaibigan. Malapit si Mark sa anak dahil bukod sa ninong ito ni Sandro, parang ang lalaki na rin ang tumayong father figure ng kanyang anak. Nung ipinagbubuntis ni Julia si Sandro ay si Mark ang laging kasakasama niya. Mga bata pa lang kasi sila ay magkaibigan na sila ng lalaki. Pareho silang lumaki sa ampunan. Subalit nung 18 taong gulang na ang kaibigan ay nakilala nito ang mayamang ama nito. Naku, habang lumalaki, lalong pumupogi itong inaanak ko ah. Ani Mark. Mana sa'yo, Ninong. Ani Sandro at bumaling sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kamay niya. Mama, ano nangyari sa kamay mo po? Bakit may benda ka? Naaksidente lang sa trabaho, anak. Don't worry, malayo to sa bituka. Napatingnan ko na rin sa doktor. Don't worry, Mama. Aalagaan po kita hanggang sa gumaling ang kamay mo. Wika ng anak na nagpangiti sa kanya. Ang sweet naman ng baby boy ko. Pakis nga. Mama, di na ako baby. Nakasimangot na angal ng anak na nagpatawa sa kanya. Isang oras nagtagal si Mark bago ito umuwi. Pagkatapos maghapunan ay nagpaalam na rin ang kasambahay na si Edna. Stay out kasi ito at umuuwi rin kapag nasa bahay na siya. Anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. Seryosang wika ni Julia sa anak ng gabing yon habang magkatabi sila sa kama. Ano po yun, Mama? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na naghiwalay kami ng papa mo kasi nagpunta siya ng Amerika para magdoktor? Yes po, Mama. Lumunok siya. Nung nagpunta ako sa ospital kanina, nakita ko ang papa mo. Siya yung doktor na gumamot sa akin, anak. Natigilan si Sandro. Namilog ang mga mata. Nandito na po si Papa, Mama. Nakauwi na siya? Nagiinit ang sulok ng mga matang tumango siya sa anak. Oo, nakauwi na ang papa mo, anak. Mag-uusap kami sa Sabado. Sasabihin ko na sa kanya tungkol sa'yo. Makikilala mo na ang papa mo, Alessandro. Lumunok ang anak. Mama, kailangan ko ba talagang makilala si Papa? Bahagyang kumunot ang noon niya sa reaksyon ng anak. Noong 3 hanggang 5 taon si Sandro ay lagi nitong bukang bibig ang ama. Subalit habang lumalaki ang anak ay napunan niya na tila unti-unti itong nawawalan ng interes na makilala ang ama. Anong problema, anak?
Hindi mo ba gustong makilala ang papa mo? Gusto, Mama. Pero paano po kung hindi niya ako gusto? What if he already has another family and kids? Kahit na may ibang pamilya na ang papa mo, karapatan niyo pa rin na makilala ang isa't isa, Sandro. Trust me, anak, matutuwa ang papa mo kapag nakilala ka niya. Kasi anak ka niya, nanggaling ka sa kanya. I'm sure your papa will like you. Mama, sabi mo mayaman si Papa, di ba? Paano kung kunin niya ako sa'yo? Ayoko po, Mama. Sa'yo lang ako. Huwag mo ako ibibigay sa kanya. Yumakap sa kanyang anak. Tila may kumurot sa puso ni Julia. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na kunin ka ng papa mo sa akin. Hindi kita ibibigay sa kanya. Kung sakali man na magka-interes si Alec na kunin sa kanya ang kustodiya ng anak nila, alam niyang hindi siya papayag na mangyari yon. Magkakamatayan muna sila bago nito makuha sa kanya si Sandro. Promise, Mama? Promise, anak. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Sagot niya at mahigpit na niyakap ang anak. Samantala, kinabukasan, Sabado ng tanghali, naglalakad si Alex sa isang mall malapit sa kondo niya. Wala siyang pasok sa ospital ng araw na yon, subalit sa halip na magpahinga ay nagpasya siyang lumabas. Kapag nanatili siya sa kanyang condo unit, buong maghapon siyang bubulabugin ng nangyari noong isang araw. I can't believe that after 8 years, I'd see Julia again. Wika niya sa isip. Nang makita niya noong isang araw ang dating nobya ay tila muling nabuhay ang puso niya. At sa labis na pagkabigla ay pansamantala niyang nakalimutan ang galit niya. Bakit desperado siyang makausap ako? Huwag niya sabihin nagsisisi siya sa ginawa niya noon at gusto niyang makipagbalikan sa akin. Tanong niya sa isip. Paano kung ganun nga, Alec? Tatanggapin mo ba ulit siya? Nanunuksong tanong ng isang bahagi ng isip niya. Dahil okupado ng dating nobya ang isip ni Alec ay hindi niya nakita ang isang batang naglalakad papasalubong sa kanya. Bumangga siya rito. Hey, I'm sorry, kid. Marahang sambit niya nang magbaba ng tingin sa bata. It's okay po. Napahinto ang kaharap na batang lalaki at nanlaki ang mga mata nang magtama ang mga mata nila. Hey, are you okay? Marahan at may pag-aalalang tanong niya. Lumuhod siya sa harap ng tila na estatwang bata. Habang nakatingin dito, pakiramdam ni Alec ay may kung anong kumislot sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit pamilyar sa kanya ang bata. Ang bahagyang kulot at itim na buhok nito, ang matingkad na tsokolate nitong mga mata, ang matangos na ilong, ang mapulang labi. Lahat ng yun ay pamilyar kay Alec. Papa? Mahinang sambit ng batang kaharap. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Alec sa narinig. Sa isang iglap ay napagtanto niya kung bakit pamilyar sa kanya ang batang kaharap. Dahil kamukha niya ito noong bata pa siya. What did you say, kid? Papa? Nauutal na tanong niya. You look like my papa. Mama showed me a picture of him. He looks like you. You look like my papa, mister. Anong pangalan ng mama mo? Julia Amelia Mendoza. Napapikit si Alec. Nang dumilat siya ay bumagsak ang luha sa mga mata niya. Nanginginig na hinawakan niya ang magkabilang balikat ng anak. Ngayon ay alam na niya kung bakit siya gustong makausap ni Julia. I believe I'm your father, kiddo. Your name is Alexander Gallego, mister? Tumango siya kasabay na muling pagbagsak ng luha. I am Alexander Gallego. I'm your father, son. Papa? Tila puno ng pagkamanghang sambit nito. Ang mga matang gaya ng sa kanya ay kumislap din sa luha. What's your name, son? Alessandro James Mendoza po. It's nice to meet you, Alessandro. Akma niyang yayakapin ng anak ng isang babae ang lumapit sa kanila. Sandro, iniwan mo naman ako sa bookstore. Deka, mister, sino po kayo? Bago siya makasagot ay nilingon ng anak ang babae. Ate Edna, this is Mr. Alexander Gallego, may papa. Namilig ang mga mata ng babae. Kayo po ang tatay ni Sandro? Who are you, miss? At tagapag-alaga po ako ni Sandro. Kinuha ako ni Ate Julia dahil walang kasama si Sandro sa bahay kapag nasa trabaho si ate. Bumaling siya sa anak. Ang mama mo, nasaan? Nasa bahay po. Kaming dalawa lang ni Ate Edna nang nagpunta dito sa mall. Pag uwi ko po, sasabihin ko kay mama na nakita kita, papa. Sabi ni mama, magkikita kayo dahil sasabihin niya sa iyo tungkol sa akin. Napalunok siya sa sinabi ng anak. Sasama ako sa inyo pa uwi, anak. Kailangan ko makausap ang mama mo. Sigurado ka po? Tumango siya. Yes, son. Marami kaming kailangan pag-usapan at gusto pa kitang makasama.
Muling bumalong ang luha sa mga mata ni Alec. Hindi siya makapaniwalang may anak na siya. Hindi siya makapaniwalang nagbunga ang isang beses na may nangyari sa kanila ni Julia noon. 7 taon na ang anak niya at wala man lamang siyang kaalam-alam. I'm sorry, anak. I'm sorry I didn't know you. I'm sorry it took me this long to go back home. Kung alam ko lang, anak, kung nalaman ko lang agad ng tungkol sa'yo, uuwi ako agad. Patawarin mo si Papa. Lumuluhang wika niya, nananatiling nakaluhod sa harap ng anak. Papa, it's okay. Mama explained everything to me. Hindi mo kasalanan. Hindi rin kasalanan ni Mama. Please don't cry. We're in a public place po. Anang anak, nakakatuwa ito, napaka-mature magsalita. Doon lang napagtanto ni Alec na napapatingin na sa kanila ang ilang mga taong dumadaan. Binaliwala niya yon at ibinalik ang tingin sa anak. I'm sorry, anak. Papa, okay lang po. If you want to come with us, halika na po. Ayaw kong paghintayin si Mama. Pinunasan niya ang luha at tumango. Okay, let's go home to your mama. Samantala, mahigit kalahating oras ang nakalipas, napakunot ang noon ni Julia ng isang itim na SUV ang huminto sa harap ng apartment nila. Mula roon ay bumaba si Edna at ang kanyang anak. Ha? Kaninang SUV itong sinakyan nila? Mahinang tanong niya sa hangin. Lumapit si Julia sa gate para salubungin ng anak. Kasabay na yun ay bumukas ang pinto ng driver's seat ng SUV. Halos mabuwal siya nang makita si Alec. Mama! Bati sa kanya ni Sandro. Napalunok siyang bumaling sa anak na nasa harap niya. Anak, buti nakauwi na kayo. Mama, binilang ka namin ng favorite mong cake. Pilit nang umiti si Julia. Nagpatuloy naman ito. Mama, nakita kami sa mall ni Papa. Sumama siya dahil gusto kanyang makausap. Bumaling siya kay Alec na nakatayo sa likod ng anak. Matalimang iginawad na tingin sa kanya ng namumulang mga mata nito na halatang galing sa iyak. Naninikip ang dibdib na ibinalik ni Julia ang tingin sa bata. Sandro anak, pamasok muna kayo sa loob ni Ate Edna. Kailangan lang namin mag-usap ng papa mo. Pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanila ng ama nito. Okay mama, huwag po kayong magtatagal ah. Pagpasok nito sa loob ng bahay ay dinala niya si Alex sa maliit na hardin ng apartment niya. What the fucking hell, Julia? Galit na sambit ni Alec. Nilunok niya ang bara sa lalamunan at pilit sinalubong ang nagbabagang mga mata ng dating nobyo. I'm sorry, Alec. Ito yung importanteng bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Na may anak tayo. Si Sandro. Namumula sa luha ang mga mata nito. Halo-halong galit, panunumbat, sakit at pagsisisi ang naroon. 8 taon, Julia. Bakit pinaabot mo ng 8 taon bago sabihin sa akin? Anong kasalanan ko sa'yo para ilihim mo sa akin ang tungkol sa anak natin? Kinagat niya ang ibabang labi kasabay ang pagbagsak ng mga luha. 1 buwan na tayong hiwalay nung nalaman ko na buntis ako, Alec. Nasa Amerika ka na. Wala na tayong komunikasyon. Galit ka rin sa akin nang umalis ka. Nagdesisyon akong huwag nang gumawa ng paraan para iparating sa iyo ang kalagayan ko. Tiim ang bagang na pinalis nito ang luhang umalpas sa mata. You're selfish, Julia. Anak ko rin ang dinadala mo. May karapatan ako sa kanya. Oo, ikaw ang nanay niya. Pero wala kang karapatan na itago siya sa akin dahil ako ang ama. I have every damn right to know. Alam kong mali ako, Alec. Habang lumalaki si Sandro, napagtanto ko na karapatan niyong makilala ang isa't isa. Kaya sinabi ko sa anak natin ang tungkol sa'yo. At ipinangako ko sa kanya na pagbalik mo ng Pilipinas, ipapakilala ko siya sa'yo. At paano kung inabot ako ng 10 taon sa Amerika, ha? Paano kung hindi tayo nagkita sa ospital? Hindi ko pa malalaman ang tungkol sa anak ko. You could have contacted me through my family years ago, Julia. Kilala mo kung sino ang pamilya ko. Mayor ang kapatid ko. You could have talked to them to reach me. I'm sorry kung naghintay pa ako na makabalikan ng Pilipinas. Ayoko makasagabal sa pag-aaral mo sa Amerika. Isa pa, hindi ko alam kung paniniwalaan ako ng pamilya mo kapag lumapit ako sa kanila. Kilala ko ang pamilya mo, oo. Pero sila, hindi nila ako kilala. Sa loob ng ilang buwang relasyon nila ni Alec ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ang pamilya nito. Hiniling niya kasi kay Alec noon na ilihim muna ang relasyon nila sa pamilya nito. Natatakot kasi siya na kapag nakilala siya ng mayamang pamilya ng binata ay husgahan siya ng mga ito, lalo at wala naman siyang maipagmamalaki. Arsan, kailan siya pinanganak? Basag ang boses na tanong nito. March 24, 2019. Nag-celebrate siya ng 7th birthday 4 months ago. He's studying now? Tumango siya. Grade 2.
Sa elementary school malapit dito. Hinahatid ko siya araw-araw bago ako pumasok sa trabaho. I can't believe I have a son now, and I miss 7 years of his life. I'm sorry, Alec. Matalim ang tanging ibinigay nito sa kanya. From now on, I will be present in our son's life, Julia. I will give him my name. I will provide for his needs. I will give him everything I have, and you can't stop me from doing that. Huwag kang mag-alala, Alec. Hindi kita pipigilan kung gusto mo makasama ang anak natin. Alam ko ang karapatan mo sa kanya. Lumunok siya bago nagpatuloy. Isa lang ang gusto kong linawin. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin dahil hindi ko siya ibibigay sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay nito. Anong klaseng lalaki ang tingin mo sa akin para isipin mo na kukunin ko sa iyong anak natin? Hindi ko yun gagawin, Julia. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Gusto ko lang bumawi sa kanya. Gusto kong bawiin ang 7 taong hindi ko siya nakasama. Thank you, Alec. Nagpapasalamat na sagot niya. Tumango ito. I want to bring Sandro to my family, but I don't want to rush him. Huwag mo munang biglain ng bata, Alec. Ngayon ka pa lang niya nakilala. Hindi pa siya komportable sa'yo. I know. I need to win our son's trust first. Nung nagkausap kami sa sasakyan, ramdam ko na ilang siya sa akin. Kung hindi siya papayag na bumisita sa kondo ko, then I'll stay here with you for a while. Dito muna ako sa inyo. Namilog ang mga mata niya. Hindi ka uuwi? Pwede ka naman bumalik bukas, Alec. My son is here. I told you, I want to be with my son, Julia. Ayokong malayo sa kanya. I will file an emergency leave at work. Wala na mas importante pa sa akin ngayon, kundi ang makasama ang anak ko. Pero maliit ang apartment. 2 lang ang kwarto. I don't mind sleeping on the floor, Julia. O baka ayaw mo kong patulugin kasama niyo ng anak natin dahil magagalit ang boyfriend mo. Muling tumalim ang tingin nito sa kanya. Wala akong boyfriend, Alec. Really? You don't have to deny, Julia. Wala nga akong boyfriend. Walang ibang lalaki sa buhay ko kundi ang anak natin. Yung lalaking pinalit mo sa akin noon, where the hell is he now? Naghiwalay din kayo? Sarkastikong tanong nito. Damang-dama ni Julia ang sama pa rin nito ng loob sa kanya. Hindi ko siya naging boyfriend. Wala ako naging karelasyon pagkatapos mo. Si Sandro lang ang naging buhay ko. Tila bahagyang natigilan ang dating nobyo. Lumunok ito bago tumango. Kung ganon, hindi ako uuwi ngayong gabi. Hindi ko iiwan ang anak natin. Sa huli ay bumuntong hininga siya at tumango. Kung yan ang gusto mo, kung wala ka nang sasabihin pa, papasok na muna ako. Titignan ko si Sandro. Humugot ito ng malalim na hininga at tumango. Mauna ka na. I'll stay here for a while. Iniwan niya si Alec at pumasok ng bahay. Naabutan niya ang anak sa sala. Nanonood ito ng TV habang kumakain ng donut. Bumaling sa kanya ang anak. Kumunot ang noon nito habang nakatitig sa kanya. Mama, umiyak ka po? Did Papa make you cry? Namimilog ang mga matang umiling siya. Hindi anak, may pinag-usapan lang kami ng papa mo na medyo nakakaiyak. Tell me the truth, Mama. Pinaiyak ka po ba ni Papa? Kasi paaalisin ko siya. Masuyong hinawakan niya ang mukha ng anak. Hindi anak, believe me, hindi ako pinaiyak ng papa mo. He's a good man, a very good man. At gusto niyang bumawi sa'yo, anak. Kaya makakasama muna natin ng papa mo, okay? Nakanguso itong tumango. Ngumiti naman siya. Ilang sandali pa ay pumasok si Alec. Naupo ito sa kabilang bahagi ni Sandro. Sandro, anak, maiwan ko muna kayo ni Papa ha. May aayusin lang si Mama sa kusina. Ani Julia sa anak. Kahit tila may pag-aalinlangan sa mukha ni Sandro ay tumango ito. Iniwan niya ang mag-ama sa sala at tumuloy sa kusina. Naku ate, kung nakita mo kanina yung eksena ni Sandro at ng papa niya sa mall, grabe ang iyak ni Sir Pogi nung makita niya si Sandro. Wika sa kanya ni Edna na naabutan niya sa kusina. Piniga ang puso ni Julia nang maisip ang naging pagkikita ng mag-ama. Ate, mas gwapo pala sa personal kaysa sa picture yung tatay ni Sandro, ano? Pagpapatuloy ni Edna. Parang artista, ate. Bakit kayo naghiwalay nun? Kasi kung ako ikaw, naku, hindi ako papayag na makipaghiwalay sa kanya. Mapait nang umiti si Julia. Huwag mo nang ungkatin, Edna. Nakaraan na yun. Ang mabuti pa, magbalit ka na lang ng patatas. Magluluto ako ng menudo. Pagkatapos siyang tulungang magluto ni Edna ay nagpaalam na ang dalaga. Anito ay may pupuntahan pa ito. Hindi na rin muna niya pinababalik ang babae bukas dahil hindi naman siya papasok sa trabaho. Isa pa ay kasama nilang mag-ina si Alec. Ilang sandali pa ay pinuntahan niya ang mag-ama sa sala. Naabutan niyang naglalaro ang anak ng laruan nitong Lego blocks habang kinakausap ito ni Alec. Do you want me to help you, anak? Tanong ni Alec kay Sandro. No, Papa.
I don't need help. I can do it alone. Sagot nito sa ama habang patuloy sa ginagawa. Okay, pero kung kailangan mo ng tulong, just ask for help, okay? Masuyong sagot ni Alec. Okay po. Tipid na sagot ni Sandro. Tila may piniga sa puso ni Julia. Kita niya na hindi pa komportable ang anak sa ama. Subalit sa kabila ng sakit na nakikita niya sa mga mata ni Alec, ramdam niya ang pasensya nito para sa anak. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ng dalawa. Sandro, Alec, nakaluto na ako. Kumain na muna tayo. Mamaya na yan. Agad na iniwan ni Sandro ang ginagawa at lumapit sa kanya. Nakasunod naman si Alec. Mama, anong dinner natin? Yung isa sa paborito mo, menudo. Wow, thank you, Mama. Di po sumakit ang kamay mo sa pagluluto? Hindi naman, anak. Sa kakatulong ko si Ate Edna mo bago siya umuwi. Bumalik siya kay Alec. Kain na tayo. Tipid itong umiti at sumunod sa kanilang mag-ina. Pagdating sa hapag ay pumuesto sa kabisera ang anak habang magkatapat naman sila ni Alec. Anak, paborito mo pala tong ulam. Kumain ka ng marami. Nakangiting wika ni Alec kay Sandro. Ipinaglagay nito ng pagkain sa plato ang bata. Papa, ako na. I can do it. Hindi na po ako bata. Sagot ni Sandro sa ama. But you're still a baby to me, Sandro. Nakangusong sagot ni Alec na nagpasimangot dito. Natawa si Julia sa reaksyon ni Sandro. Ayaw niyang tinatawag siyang baby kasi big boy na raw siya. Anya kay Alec bago ibinalik ang tingin kay Sandro. Anak, kayaan mo na ang papa mo. Gusto niyang bumawi sa'yo. Fine, Papa. Thank you, anak. Masuyong sagot ni Alec. Pagkatapos nitong lagyan ng pagkain ng plato ni Sandro, ay siya ang binalingan ng dating nobyo. Ipinaglagay din siya nito ng pagkain sa plato. Okay na ako, Alec. Si Sandro na lang ang asikasuhin mo. Wika niya sa lalaki. It's okay, Julia. Tipid ang ngiting sagot nito. Nagwala ang puso niya. Noong hindi pa sila nagkikitang muli ni Alec, sigurado siya na wala na siyang damdamin para sa ama ng kanyang anak. Subalit ngayong kaharap niya si Alec ay tila hindi na siya sigurado. Hindi siya makapaniwalang bumabalik ang nararamdaman niya rito, na sa simpleng ngiti lang nito ay nagwala na ang puso niya. O baka naman hindi nawala ang damdamin mo kay Alec, nagtago lang. Sagot sa kanya ng isang bahagi ng isip. Bukod sa menudo, ano pang paborito mong pagkain, anak? Tanong ni Alec kay Sandro sa gitna ng pagkain. Chicken adobo, fried chicken, and spaghetti, Papa. Pero kahit anong luto ni Mama, gusto ko po. Ikaw po, Papa, anong paborito mo? Mahilig ako sa pasta, pero paborito ko rin tong menudo ng mama mo. Talaga po, Papa? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Alec. Oo, kapag binibisita ako ng mama mo sa kondo ko noon, lagi niya akong pinagluluto ng menudo. Nag-init ang mukha ni Julia nang maalala ang nakaraan nila ni Alec. Noong nobyo pa niya ang binata ay madalas siya sa condo unit nito at madalas niya ring ipagluto ang lalaki ng mga pagkain gusto nito. Nagkakilala sila ni Alex sa isang fast food restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang part-time crew. Unang pagkikita pa lamang nila ay nahulog na ang loob niya sa binata. Kaya nang magpahayag ito ng interes ay hindi na niya ito pinahirapan pa. You have a condo, Papa? Tanong ni Sandro. Yes, anak. Pwede kitang isama sa kondo ko kung gusto mo. Meron akong malaking flat screen dun. Meron ding swimming pool. Pwede tayo mag-swimming kahit anong oras mo gusto. Kita ni Julia ang mangha sa mukha ng anak. Subalit sa huli ay umiling to. Okay lang ako dito sa apartment ni Mama, Papa. Ikaw po, kailan ka uuwi? Hindi muna ako uuwi, anak. Dito muna ako sa apartment nyo. Saan ka po matutulog? Hindi ko pwede sa kwarto ni Mama, Papa. Tumighim si Julia. Doon na Papa mo matutulog sa kwarto mo, anak. Magkatabi naman kasi tayo lagi, di ba? Kumunot ang noon ni Sandro. Ang laki mo, Papa. Hindi ka kasya sa kama ko. Bahagyang natawa si Alec. It's okay, anak. Kaya kong pagkasyahin ang sarili ko. Pwede rin ako sa sofa. Don't worry about me. Paano ang damit mo po, Papa? Wala kaming damit na kasya sa'yo. Muli ay mahinang natawa si Alec. Don't worry, anak. May magdadala ng gamit ko. Wala kang uuwian, Papa? Wala ka po bang girlfriend? Wala akong girlfriend, anak. Muling kumunot ang noon ni Sandro. Talaga, Papa? But you're a doctor and gwapo ka po. Naaaliw nang umiti si Alec. Wala akong naging girlfriend nung nasa Amerika ako. Lalong wala akong girlfriend pagbalik ko dito sa Pilipinas. Tila may nagwala sa dibdib ni Julia sa narinig. Agad niyang sinaway ang puso. Ano naman kung wala siyang naging girlfriend? Hindi ibig sabihin nun na gusto ka pa niya.
Paalala niya sa sarili. So, pwede na ba ako matulog dito sa apartment yun ng mama mo, anak? Nakangusong tanong ni Alec kay Sandro. Kumibot ang mga labi ng anak. Kay mama ka po magpaalam, Papa. Sa sinabing yun ni Sandro ay kay Julia bumaling si Alec. Narinig mo ang anak natin. Sa'yo daw ako magpaalam, mama. Hindi niya napigilan ang pagwawala ng puso nang tawagin siya nito gaya ng pagtawag sa kanya ng anak. Pumayag na ako kanina pa, Alec. Tumango ito at ngumiti. Thank you, Julia. Gumanti siya ng maliit na ngiti bago ipinagpatuloy ang pagkain. Tulad ng sinabi ni Alec, isang oras pagkatapos nilang makapaghapunan ay may sasakyang pumarada sa tapat ng apartment. Lumabas si Alec para puntahan yon. Pagbalik nito ay hawak nito ang isang maleta. Huh? Isang maleta ang damit niya? Parang balak na niyan dito tumira ah. Komento ni Julia sa isip. Ang dami mo naman yatang pinadala, Alec. Napakurap na komento niya. Ngumuso ito at bahagyang nag-angat ng kilay. Ayoko ng mga bala ulit kapag naubusan ako ng damit, kaya nagpadala na ako ng marami. By the way, yung nagdala nito, that was my cousin Brian. Kung ganun, alam na ng pamilya mo ang tungkol kay Sandro? I haven't told anyone yet. Magkakagulo ang pamilya ko kapag sinabi ko. They would insist on meeting my son. Anong sinabi mo sa pinsan mo? Na dito muna ako tutuloy sa apartment ng girlfriend ko. Namilog ang mga mata ni Julia kasabay ng pagtambol ng puso. Girlfriend mo? Magtataka ang pinsan ko kapag natulog ako sa bahay ng babaeng hindi ko kaano-ano. I have to say you're my girlfriend, Julia. Nakaangat ang isang kilay na paliwanag nito. Akmang magsasalita si Julia nang lumapit sa kanila ang anak. Nakapantulog na ito. Mama, matulog na po tayo. Ani Sandro sa kanya at bumaling sa ama. Ikaw, Papa, matutulog ka na rin po? Yes, anak. Matutulog na rin ako pagkatapos ko mag-shower. Okay po. Good night, Papa. Yumuko si Alec at hinalikan sa noo ang anak. Good night, Sandro, anak. Papa, hindi na po ako bata. Nakasimangot na reklamo ni Sandro. Alright, I'm sorry. I just want to kiss you good night. Ani Alec at natatawang hinawakan ang ulo ng anak. Kay Julia naman bumaling ang dating nobyo. Hindi niya inaasahan na marahan siyang ngingitian ni Alec. Good night, Julia. Good night, Alec. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Pwede mo kaming katukin. It's okay, Julia. Don't worry about me. I can manage. Ayoko nang istorbohin pa kayo ng anak natin. Marahang sagot nito. Isang tipid ng ngiti na lang ang ibinigay niya kay Alec bago sila nagtungo ng anak sa silid niya. Nauna nang nahiga si Sandro habang siya ay nagbihis pa. Nang tabihan niya ito ay gising pa ito. Mama, sabi ni Papa ipapasyal niya tayo sa mall bukas. Baling sa kanya nito. Kasama ako? Sinabi ko kay Papa na hindi ako sasama kapag wala ka, Mama. Ngumuso siya at tumango. Naiintindihan niya na hindi pa ito komportable sa ama. Masaya ka ba na nakilala mo na ang Papa mo, Sandro? I'm happy, Mama. Papa is okay. Sabi niya bibigyan niya ako ng maraming toys, but I don't like him yet po. Hinaplos ni Julia ang buhok ng anak. It's okay, anak. Kapag nakilala mong mabuti ang Papa mo, magugustuhan mo rin siya. You will love your Papa just like how you love me. No, Mama. Walang papantay sa love ko sa'yo. Ikaw po ang greatest love ko. Sagot ni Sandro na nagpainit sa mga mata niya. Kinabukasan nagising si Julia na tulog pa ang anak. Pagkatapos niyang bumangon ay lumabas siya ng silid. Napakurap siya nang abutan si Alex sa kusina. Meron na ring pagkain sa lamesa na siguradong iniluto nito. Good morning, Julia. Bati ni Alec nang humarap sa kanya. Napalunok siya nang pagmasdan ang dating nobyo sa suot na puting t-shirt at gray sweatpants. Kahit nakapambahay at bagong gising ay napakagwapo pa rin ito. Lihim na nagpasalamat si Julia na nag-ayos na siya ng sarili bago lumabas ng silid. Good morning, Alec. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? I slept well. Maaga lang talaga ako gumising para makapagluto ng almusal. Hindi ka na sana nag-abala. I told you, gusto kong bumawi sa anak natin. Besides, I can't let you cook our breakfast when you're injured. Napasulyap siya sa may bendang kamay. Kaya ko namang kumilos, Alec. Mas mabuti kung hindi ka muna kikilos. Ayoko rin mag-alala sa'yo ang anak natin. Naghila ito ng isang upuan sa dining table. Come here, Julia. Let me check your hand. Hindi na, Alec. Nag-angat ito ng kilay. Nakalimutan mo na bang ako ang doktor mo? Since I'm here, let me check and tend to it. Sa sinabing yun ni Alec, wala nang nagawa si Julia kundi sumunod sa binata. Sandali siya nitong iniwan sa kusina
Pagbalik nito ay naupo ito sa harap at ininspeksyon ang kamay niya. Our son told me you work as a manager in your friend's restaurant. Wika ni Alec habang maingat na pinapahiran ng ointment ang sugat niya. Alam ni Julia na walang mali siya ang mga haplos nito, subalit hindi pa rin niya napigilan ang epekto niyon sa puso niya. Oo, sa restaurant ni Mark. Nagtayo siya ng restaurant 5 years ago. Ako ang kinuha niyang manager. Graduate ng Hotel and Restaurant Management si Julia. Laking pasasalamat niya sa kaibigang si Mark na kahit wala pa siyang masyadong experience 5 taon ng nakararaan, ay pinagkatiwala nito sa kanya ang pamamahala sa restaurant nito. Sa tulong ng trabahong ibinigay ng kaibigan ay nagawa niyang itaguyod ang anak. Anong oras ng trabaho mo sa restaurant? 2 kaming manager kaya hindi ganun kahaba ang oras ko. Kahit na kailangan ko magtrabaho, ayoko mawala ng oras kay Sandro. Bahagyang umigting ang panga ni Alec at tumango. Tila may hindi matanggap sa sinabi niya. Ikaw Alec, ayos lang ba na wala ka sa ospital ngayon? Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Tulad ng sinabi ko, wala nang mas importante sa akin ngayon kundi ang anak natin, Julia. I want to spend time with our son, and my work can stop me from doing it. Bakit nga pala nasa St. Jude ka at hindi sa ospital niyo? Tanong niya. Alam niyang pag-aari ng pamilya nito ang St. Mary's Hospital, isa sa pinakamalaking pribadong ospital sa bansa. Puno ng emergency department ng ospital namin. Anyway, I don't really mind working at other hospitals. Ang importante sa akin, makapagsilbi ako sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. Napangiti si Julia. Noon pa man, saksi na siya sa matinding passion ni Alec na tumulong sa mga may sakit. Kaya nga nursing ang kurso nito noong kolehiyo. Nasa dugo niya talaga ang pagtulong sa kapwa, no? Yung kuya mo magaling na public servant, tapos ikaw magaling na doktor. Hindi napigil ang komento niya. Nag-angat ito ng kilay. May multo ng ngiti sa mga labi. You think I'm a good doctor? Oo naman. Noon pa man magaling ka ng nurse. Siguradong mas magaling ka pa ngayon. Sa kaanggaan ng kamay mo, oh. Hindi ko man lang namalayan na nakabalot na ulit ng benda tong kamay ko. Ngiti niya kay Alec. Sandali itong napatitig sa kanya bago gumanti ng ngiti. Thank you, Julia. Muling nagwala ang puso niya sa ngiti nito. Hindi niya lubos akalain na darating ang araw nang ngingitian siyang muli ng gano'n ni Alec. Nabanggit nga pala ni Sandro, ipapasyal mo raw siya ngayon. You're coming with me and my son, Julia. Alam kong gusto mong masolo si Sandro, pero hindi pa siya masyadong komportable sa'yo, kaya gusto niyang kasama ako. Pasensya ka na, bigyan mo pa ng oras ang anak mo para maging komportable sa'yo. I understand our son. I don't mind if I take time earning his trust. And I don't mind if you come with us. Mas mabuti nga nakasama ka namin ng anak natin. Okay lang sa'yo nakasama ako? Bakit hindi magiging okay sa akin? You're the mother of our son. Kunot ang noong sagot nito. Lumunok siya. Pero hindi ba galit ka sa akin? Sinalubong nito ang mga mata niya. Kaya kong iisang tabi ang galit ko sa iyo para sa anak natin. My priority is our son, Julia. Paano magiging komportable sa akin ang anak natin kung makita niyang galit ako sa mama niya? Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Thank you, Alec. Umiling ang dating nobyo. Ako dapat na magpasalamat sa iyo. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo sa pagpapalaki mo sa anak natin. Thank you for raising our son well. I can't imagine how you've managed to raise him on your own. I can't imagine the struggles and hardships you went through alone. Hindi ko maisip kung paano ka nung pinagbubuntis mo ang anak natin. Mag-isa ka, walang kasama. Hindi naman ako pinabayaan ni na Sister Alec. Madalas ako sa ampunan nung buntis ako. At saka lagi ko rin kasama si Mark. Hindi rin ako nahirapan nung pinagbubuntis ko si Sandro. Mabait ang anak natin. Wala akong morning sickness. Hindi rin ako naglihi. Siguro naramdaman niya na mag-isa lang ako kaya nagpakabait siya agad. Bahagya siyang natawa sa huling sinabi, subalit na natiling seryoso si Alec. I'm sorry for not being there with you, Julia. Tila puno ng pagsisising sambit nito. Wala kang kasalanan, Alec. Hindi mo naman alam eh. Mapait itong umiti. Then, I'm sorry for not knowing. I'm so sorry. Sumingot siya at pinunasan ang luhang nakatakas sa mga mata. Tama na, Alec. Baka abutan tayo ni Sandro. Ayokong isipin ng anak natin na pinaiyak mo ko. Then, let's dry your tears. Masuyong wika nito. Umangat ang kamay nito sa mukha niya upang tuyuin ang luha sa pisngi niya. Hawak pa ni Alec ang mukha niya nang marinig nila ang boses ng anak. Papa, anong ginagawa mo kay Mama? Are you kissing Mama? Sabay silang naglayo ni Sandro at nilingon ng anak na kunot ang noo. Matalim ang tingin nito sa ama. Sandro anak, hindi ako hinahalikan ng papa mo.
Tinutulungan lang niya akong alisin yung puwing sa mata ko. Namumulang sagot ni Julia rito. Kaya ba red ang eyes mo, Mama? Yes, anak. Napuwing si Mama ng malaking langgam. Hindi ba, Alec? I'm not kissing your mama, Sandro. I'm just helping her. Nakangusong paliwanag ni Alec. Bago mo halikan si Mama, kailangan mo munang magpaalam sa akin, Papa. Nakahalukip-kip na sagot ni Sandro. Nag-init ang mukha ni Julia. Gusto niyang isagot sa anak na hindi mangyayari yon, subalit naunahan siya ni Alec. Of course, anak. Magpapaalam muna sa'yo si Papa. I'm happy na pinoprotektahan mo mama mo. Good, Papa. Tumango si Sandro bago lumapit sa kanya. Mama, anong breakfast? Pinilit niyang baliwalain ang pag-iinit ng pisngi at pagwawala ng puso. Nagluto ang papa mo, anak. Marunong ka pa magluto, Papa? Tila namamanghang tanong ni Sandro sa ama. Ngumiti si Alec. Mas magaling magluto ang mama mo sa akin, pero marunong din ako, anak. Ako muna magluluto ngayon habang hindi pa magaling ang kamay ng mama mo. Is that okay, Sandro? Okay po, Papa. Then let's go have breakfast with your mama now, para maaga tayong makapunta sa mall. Sa sinabing yun ni Alec ay kumislap ang mga mata ng anak. Sure, Papa. Pagkatapos nga nilang kumain ay naghanda silang tatlo sa pagpunta sa mall. Kaya naman 10:00 pa lang ng umaga ay naroon na sila. Do you want this, son? Narinig yung tanong ni Alec kay Sandro. Nasa toy section sila ng department store. Nasa unahan ni Julia ang mag-ama habang siya naman ay nakasunod lamang sa mga ito. No, Papa. Masyado pong mahal. Iling ni Sandro. It's okay, anak. Papa can buy it for you. Really, Papa? Oo naman, anak. Lahat ng gusto mo bibilhin ni Papa. Just tell me everything you want, okay? Okay, Papa. Thank you po. You're always welcome, son. Nanikip ang dibdib ni Julia sa usapan ng kanyang mag-ama. Alam niyang sobra-sobra ang pagmamahal niya para sa anak. Subalit aminado siyang pagdating sa material na bagay ay nagkukulang siya kay Sandro. Labis ang pasasalamat niya na ngayong kasama na ng anak ang ama nito ay hindi na magkukulang pa ang anak sa mga material na bagay. Pagkatapos nilang mamili ay dumiretso sila sa isang restaurant sa loob ng mall para magtanghalian. Kumuha ng isang pribadong silid si Alec para sa kanilang tatlo. Papa, gusto ko po ng shrimp at chicken. Ani Sandro nang tanungin ito ni Alec ng gustong pagkain. Sure, son. How about you, Julia? Anong gusto mo? Yung gusto na lang din ng anak natin. Sigurado ka? How about pesto pasta? Isa yun sa mga paborito mo, hindi ba? Papa, alam mo po mga favorite ni Mama? Oo naman, anak. Nakangiting sagot ni Alec. Really? Anong favorite color po ni Mama? Tila naghahamong tanong ni Sandro sa ama. Red. How about Mama's favorite drink? Matcha ice latte. Subject po. Your mama likes history. Ani Alec at nakangiting sumulyap sa kanya. May kumislot sa dibdib ni Julia. Hindi siya makapaniwalang pagkatapos ng 8 taon ay kabisado pa rin ni Alec ang mga bagay na yon tungkol sa kanya. Tila magtatanong pa si Sandro nang pumasok ang waiter. Pag-alis ng servidor na kumuha ng order nila ay tumunog ang cellphone ni Julia. May tawag ako sa trabaho, sasagutin ko lang muna. Magsi-CR na rin ako. Paalam niya sa mag-ama. Okay po, Mama. Sagot ni Sandro. Tumango naman sa kanya si Alec. Samantala, pagkatapos sundan ng tingin ni Alex si Julia, ay bumaling siya sa anak. Masaya ka ba sa mga pinamili natin, anak? O may gusto ka pa? Masuyong tanong niya. Kulang 2 oras ang inilagi nila sa pamimili. Hindi masukat ang kaligayahan ni Alec kapag nakikita ang kislap sa mga mata ng anak dahil sa mga material na bagay na naibibigay niya rito. Subalit alam niyang kulang na kulang ang mga material na bagay na yon upang mabawi ang 7 taon na wala siya sa tabi nito. Tipid na ngumiti si Sandro. I'm happy, Papa. Thank you po. Kapag may gusto ka, sabihin mo lang kay Papa, okay? I will give you everything, anak. Sumasakit ang puso ni Alec kapag naiisip na hindi pa siya lubos na pinagkakatiwalaan ng anak nila. Subalit naiintindihan niya ito at handa siyang maghintay hanggang sa makuha niya ang pagmamahal nito at tiwala. Everything, Papa? Kahit kotse po? Nakanguso at tila naghahamong tanong ni Sandro. Gusto mo ng kotse, anak? I will give you one. But not now. You have to wait until you're older. What about a house, Papa? Even a house. I will also send you to a good school. I will give you everything you ask for, anak. Lumunok ito. But will you ask me to leave Mama, Papa? Napakurap siya sa tanong ng anak. Bago pa siya makapagsalita ay nagpatuloy si Sandro.
I have a classmate po, Papa. Naghiwalay po ang parents niya. Mayaman ng papa ni Carlo kaya kinuha siya ng papa niya sa mama niya. Gagawin mo rin ba yun, Papa? Kukunin mo ba ako kay Mama? Kasi hindi po ako sasama sa'yo. Kahit bigyan mo ako ng maraming laruan, maraming sapatos, maraming damit, hindi ako sasama sa'yo. Kay Mama lang po ako. Masaya ako na nakilala kita, Papa. Pero gusto ko kay Mama lang ako. Masaya ako kahit kaming dalawa lang ni Mama. Mahal na mahal ko po si Mama. Parang matandang pahayag nito na alam niyang mula sa puso ni Sandro. Namuo ang luha sa mga mata ni Alec. Yumuko siya at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Listen, Sandro, anak. Hindi kita kukunin sa mama mo. I would never do that to you and to your mother. Hindi kita kukunin sa kanya. Hindi ko kayo paghihiwalay yung dalawa. Alam kong masasaktan ng mama mo kapag nalayo ka sa kanya. Kaya hindi ko yung gagawin. You and Mama will always be together, son. I promise you that. Really, Papa? Naiiyak na tanong ni Sandro. I promise, anak. Pareho ko kayong mahal ng mama mo. Kaya hindi kita kukunin sa kanya. Hindi lang ikaw ang gusto kong makasama. Ang mama mo rin. Tulad mo, mahal na mahal ko rin ang mama mo. Kaya hindi ko siya magagawang saktan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Namilog ang mga mata ng anak. Mahal mo po si Mama, Papa? Masuyo siyang tumango kay Sandro. Wala siyang dahilan para itanggi sa anak ang nararamdaman niya para sa ina nito. Matagal na niyang tinanggap na si Julia lamang ang babaeng tanging mamahalin niya at wala siyang ibang gusto sa buhay na ito kundi ang makasama ang mag-ina niya at mabuo ang pamilya nila. Wala na siyang pakialam kung niloko siya ni Julia noon. Handa siyang kalimutan ang nakaraan at magsimula ulit kasama ang babaeng minamahal. Nang matuklasan ni Alec ang tungkol sa anak nila, ay napunta ang galit na inalagaan niya kay Julia sa kanyang sarili. Kung hindi siya agad umalis noon, kung hindi siya nagpadala sa galit, sana'y nalaman niya ang tungkol sa kanilang anak. Sana'y hindi mag-isa si Julia sa pagpapalaki sa anak nila. Subalit hindi na mababago pa ang nakaraan. Wala siyang magagawa kundi ang bumawi sa kanyang mag-ina. I do, anak. I love your mama. Wala akong ibang babaeng minahal kundi ang mama mo. Siya lang mula noon hanggang ngayon. Sagot ni Alex sa anak. Ngayong nandito na ako, gusto ko mabuo ang pamilya natin, anak. I want you and your mother in my life. Will you please help me, my son? Pwede mo ba akong tulungan sa mama mo? Basta i-promise mo po sa akin na hindi mo sasaktan si Mama, Papa. Sagot ni Sandro. Ngumiti si Alex sa kabila ng namumuong luha sa mga mata. Pangako, anak, hindi ko sasaktan ng mama mo. I will only love her. I promise I will make her happy. Tumango si Sandro at ngumiti. Okay, Papa. Deal. Thank you, anak. No, thank you, Papa. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ni Alec ang anak, ay nakatanggap siya ng mahigpit na yakap mula rito. Napuno ng init ang puso niya. Samantala, pagbalik ni Julia sa table nila, ay naabutan niyang abala sa pagkukwentuhan ng mag-ama. Mama, you're back! Masayang bati sa kanya ni Sandro. Ngumiti siya. Sorry kung natagalan ako. Nagkaroon kasi ng problema sa restaurant. It's okay, Mama. Busy naman po kami ni Papa. Dami niya pong tanong about sa school ko. Sabi ni Papa magaling siya sa math, kaya siya nang tutulong sa akin sa math assignments ko po. Kahit sa ibang subjects mo, anak, hindi lang ako sa math magaling. May pagmamayabang na wika ni Alec. Napanguso si Julia habang nakikinig sa mag-ama. Pansin niya na sa isang iglap ay magaan na ang loob ni Sandro kay Alec. Nawala lang ako saglit, naging okay na sila. Ano kayang ginawa ni Alec? Kuryosong tanong niya sa isip. Habang kumakain ay kapansin-pansin na hindi pinupunan ng anak ang pag-aasikaso rito ng ama. Hanggang sa pag-uwi sa bahay ay nakadikit si Sandro sa ama. Tulad ng nakaraang gabi, sa kabilang silid ulit pinasyang matulog ni Alec. Good night, Papa! Wika ni Sandro sa ama. Good night, anak. Masuyong wika ni Alec bago pinatakan ng halik sa noo ang bata. Namula ang mukha ni Sandro sabalit hindi ito umangal sa ginawa ng ama. Sa halip ay bumaling ito sa kanya. Mama, di ko po mag-good night kay Papa? Mag-good night. Tumikhim siya at bumaling kay Alec na nakangiti sa kanya. Good night, Alec. Good night, Julia. Masuyong sagot nito. Tulad ng ginawa sa anak ay pinatakan din siya nito ng halik sa noo. Nagwala ang puso ni Julia. Kinabahan din siya sa magiging reaksyon ng anak nila. Overprotective kasi talaga ito sa kanya. Subalit hindi niya inaasahan na ngumuso lang si Sandro. Mama, okay ka lang po? Namumula ka po.
puna sa kanya ng anak pagdating nila sa silid niya. Tumikhim siya. Okay lang ako, anak. Napansin ko na okay na kayo ng papa mo, ah. Nag-promise kasi si papa na hindi niya ako kukunin sa'yo, mama. Really? Tumango si Sandro at ngumiti. Tama ka po, mama. Papa is a good man. Napangiti si Julia. Masaya ako na okay na sa'yo ang papa mo, anak. Masaya rin po ako, mama. I love you, mama. I love you too, anak. How about papa, mama? Love mo pa rin po ba si papa? Napalunok si Julia. Oo ang sagot sa tanong na yon. Subalit hindi niya yun kailangan sabihin sa anak. Ayaw niyang isipin ni Sandro na mabubuo ang pamilya nila. Ayaw niyang umasa ang anak dahil masasaktan ito. Anak, naiintindihan mo naman na matagal nang hiwalay si papa at mama, di ba? Pero kahit hindi na namin mahal ang isa't isa, mahal na mahal ka namin. Nakangusong tumango lang ito bago yumakap sa kanya. Kinabukasan nang magising si Julia ay wala na si Sandro sa tabi niya. Ganoon na lamang ang gulat niya nang maabutan ang kanyang mag-ama sa kusina. Tinutulungan ni Sandro ang ama sa pagluluto ng almusal. Good morning! Bati ni Julia sa kanyang mag-ama. Sabay na bumaling sa kanya ang dalawa. Good morning, Mama! Bati ni Sandro. Good morning, Julia. Maagang nagising ang anak natin kaya tinulungan niya akong ipagluto ka ng paborito mong tapsilog. Wika naman ni Alec. Nag-init ang puso ni Julia. Thank you, Sandro. Ang sweet naman ng baby boy ko. Mama, hindi na ako baby. Saka si Papa din po, sweet. Di ka magte-thank you? Ani Sandro. Nag-iinit ang mga pisnging bumaling siya kay Alec. Thank you sa pagluluto ng almusal, Alec. You're welcome, Julia. Sige na, maupo ka na muna. Kami na ng anak natin ang magsisilbi sa'yo. Bago pa siya makaangal ay ipinaghila na siya ng upuan ni Sandro. Wala siyang nagawa kundi maupo na lamang doon. Tulad ng sinabi ni Alec, pinagsilbihan nga siya ng dalawa. Kumusta pong luto namin ni Papa, Mama? Masarap po ba? Tanong ni Sandro sa gitna ng pagkain. Nakangiti siyang tumango. Ang sarap niyong magluto. Hindi mo po kami binobola lang, Mama? Nakangusong tanong ni Alec. Hindi ako nambobola, totoong masarap. Bahagyang natawang sagot niya. Ang galing natin, anak. Nakangising ani Alec kay Sandro. Natawa siya nang mag-appear ang dalawa sa harap niya. Oo nga pala, Julia. Ako nang bahalang maghatid kay Sandro sa school. Ako na rin ang susundo sa kanya. Wika ni Alec. Sigurado ka? Oo, gusto kong makita ang eskwelahan ng anak natin. Mama, ipapakilala ko rin po si Papa sa mga classmate ko. Di na nila ako tutuksohin na walang Papa. Ani Sandro. You were bullied at school, anak? Kunot ang noong baling ni Alex sa anak. Tumikhim si Julia. Napaaway lang minsan si Sandro dahil may kaklase siyang nanukso sa kanya. Napagsabihan na ang kaklase niyang yun. Si Sandro rin. Sa isang iglap ay lumamlam ang mukha ni Alec. Tila nahihirapan itong lumunok. I'm sorry, anak. It's okay, Papa. Hindi mo kasalanan. Bad lang po ang classmate ko. Kakausapin natin mamaya ang kaklase mo, okay? Hindi ka nila pwedeng tuksohin na walang papa. Kasi nandito na ako. At hindi na ako aalis pa. Ngumiti si Sandro sa ama. Nag-init naman ang sulok ng mata ni Julia sa eksenang yun ng mag-ama. Pagkatapos kumain ay iniwan sila ng anak para magbihis. Ayaw kasi ni Sandro na inaasikaso pa niya ito pagpasok sa school. Naiwan si Julia sa kusina kasama si Alec. Magkatulong nilang hinugasan ang pinagkainan. Ito ang naghugas habang siya ay tagapunas at tagabalik sa cupboard. Pagkatapos nitong tuyuin ng mga kamay ay humarap sa kanya si Alec. Seryoso ang mga mata nito. I didn't know our son gets bullied at school, Julia. Normal lang yun sa mga bata, Alec. Napagsabihan ko na si Sandro na wag makikipag-away. Mapait na umiling to. It was my fault, Julia. I'm sorry for all the pain you and our son went through. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang 8 taong wala ako sa buhay niyo. Pero susubukan ko. Bago pa mapigilan ni Julia ang sarili ay hinawakan na niya ang mukha ni Alec. Don't be hard on yourself, Alec. Hindi mo kasalanan. Habang buhay kong pagbabayaran ng utang ko sa inyo ng anak natin. Sa anak natin may utang ka, pero sa akin wala. Meron, Julia. Malaki. Pumungay ang mata nito kasabay ng pagbaba ng tingin sa mga labi niya. Namalayan na lang ni Julia na sakop na ni Alec ang mga labi niya. Kusa siyang napapikit bago walang pag-aalinlangang tinugon ng halik nito. I missed you so much, Julia. I missed everything about you. Your face, your voice, your kiss. Miss na miss kita. Puno ng emosyong sambit ni Alec habang haplos ang pisngi niya. Napuno ang puso ni Julia.
Bago pa siya makasagot ay narinig niya ang papalapit na yabag ng anak. Nandiyan ang anak natin. Sa halip ay wika niya kay Alec. Humugot ito ng malalim na hininga at pinakawalan siya. Sa sumunod na oras ay wala si Julia sa sarili dahil sa halik na namagitan sa kanila ni Alec. Paulit-ulit din sa kanya ang mga sinabi nito. Nang ihatid nila ang anak sa eskwelahan, ay hindi siya makatingin kay Alec. Samantalang ang binata ay tila baliwala ang ginawang paghalik sa kanya. Bye mama, papa! Kaway ni Sandro sa kanila ni Alec. Pareho nilang hinatid ang anak sa loob ng eskwelahan. Ipinakilala rin ni Sandro ang ama sa mga kaklase nito. Mag-aral kang mabuti anak, bili ni Julia dito. Yes po mama, ingat ko po sa work. Sagot nito at bumaling sa ama. Papa, take care of mama. Don't worry anak, iingatan ko ang mama mo. Sagot ni Alec na nagpawala sa puso niya. Paglabas nila ng eskwelahan ay inihatid siya ni Alec sa restaurant na pinagtatrabahuhan. Salamat sa paghatid Alec. Pasasalamat niya sa lalaki. Ngumiti ito. You're always welcome Julia. Ako nang bahala sa anak natin mamaya. Tumango siya. Akma siyang magpapaalam nang hawakan nito ang kamay niya. Remember what our son said. Mag-ingat ka sa trabaho. Huwag ka masyadong magpagod. Okay. See you later, Julia. Masuyong wika ni Alec. Nagwala ang puso niya nang muli ay halikan siya nito sa labi. Tulala tuloy siya pagpasok sa restaurant. Nawala ka lang ng 2 araw, may personal driver ka na. Tukso sa kanya ng kaibigang si Mark. Nakasabay niya kasing pumasok ng restaurant ang lalaki. Hinatid kasi ni Alex si Sandro kaya isinabay na niya ako. Paliwanag niya. Kamusta ang relasyon ni Sandro sa papa niya? Maayos na ang relasyon nila. Kayong dalawa ni Papa Alec. Maayos din ang relasyon namin ni Alec, Mark. Nagkasundo kami na tutulong siya sa pagpapalaki sa anak namin. Co-parenting, ganon. O Marco ang kilay ng kaibigan. Co-parenting? Bakit namumulay ang mukha mo pagpasok mo dito sa resto? Kumalat din yung lipstick mo, oh. Halatang hinalikan ka ni Papa Alec bago ka bumaba sa kotse niya. Huwag ka mag-deny, bruha ka. Napakagat siya sa ibabang labi. Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong hinalikan. Kung bakit umaakto siyang sweet sa akin. Hay nako, sinasabi ko kasi sa'yo. Baka gusto ka pa rin niya hanggang ngayon. O baka ginagawa niya lang yun para sa anak namin. Dahil gusto niyang bigyan ng pamilya si Sandro. Malay mo naman, mahal ka pa nga niya talaga. Hindi ko alam, pero nawala na yung galit niya sa akin. Pagkatapos ng naging paghihiwalay nila noon ni Alec, mahirap paniwalaan na gusto pa rin siya ng binata hanggang ngayon. Then ask him, Julia, para hindi ka mahilo sa kakaisip kung anong ibig sabihin ng mga kilos niya. Aminin mo na rin sa kanya na hindi mo talaga siya niloko noon. Suwestyon ni Mark. Sa sumunod na mga oras ay naging abala si Julia sa trabaho kaya pansamantalang nawala sa isip niya si Alec at ang mga halik nito. 3:00 ng hapon, 2 oras bago siya matapos sa oras ng trabaho, ay natanaw niyang pumasok sa restaurant ang mag-ama. Nagwala ang puso ni Julia ng pagmasdan ng dalawa. Parehong nakaputing polo shirt, maong na pantalon at rubber shoes ang mga ito. Ang gwapo-gwapo ng mag-ama ko. Nangingiting wika niya sa isip. Ma'am, anak mo yun, di ba? Kaya pala ang gwapo, manang-mana sa daddy. Wika ng waitress na nasa tabi niya. Napangiti na lang si Julia bago sinalubong ang mag-ama. Kumaway sa kanyang anak habang ngumiti naman si Alec. Hello po, mama! Bati ni Sandro sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Wala kaming magawa ng anak mo sa bahay, kaya pinuntahan ka namin. Hihintayin na naming matapos ang trabaho mo para sabay-sabay na tayong umuwi. Nakangiti sagot ni Alec. Don't worry, mama. Di ka po namin niistorbohin ni Papa. Wika ni Sandro. Ngumiti siya at iginiya ang mga ito sa isang mesa. Mama, may ibibigay sa'yo si Papa. Bumaling si Julia kay Alec. Nakangiti ang binata subalit bahagyang namula ang pisngi nito nang ilabas mula sa likod ng hawak na pompon ng bulaklak. Para kanino yan? Parang tangang tanong niya. Para kanino pa? Para sa'yo, Julia. Masuyong sagot ni Alec. Nag-init ang mukha niya. Kahit na hindi alam ni Julia kung ginagawa lang yun ni Alec para sa anak nila, hindi pa rin niya mapigilan na hindi kiligin. Naalala niya noong nobyo pa niya si Alec. Madalas siya nitong bigyan ng bulaklak kapag nagkikita sila. Salamat, Alec. You're welcome, Julia. Nang hapong yun ay sabay-sabay silang umuwi ng apartment niya. Kinabukasan, muli ay si Alec ang nagluto ng almusal. Ito rin ang naghatid sa anak nila sa eskwela. Gayon din sa mga sumunod na araw,
hanggang sa sumapit ang araw ng Biyernes. Pupunta pala ako sa ospital pagkahatid ko sa'yo. Wika ni Alec pagdating nila sa tapat ng restaurant. Don't worry, hindi naman ako magtatagal. Ako pa rin ang susundo sa anak natin. Okay lang naman kahit si Edna na ang sumundo kay Sandro, Alec. No, Julia. I'm still on leave. May kailangan lang akong kausapin sa ospital. Okay, sige. Magkita na lang tayo mamaya. Hinawakan nito ang pisngi niya. You forgot my kiss, Julia. Bago pa siya makasagot ay siniil na siya nito ng halik. Huwag masyadong mapagod sa trabaho, Mama Julia. Our son and I will see you later. Isang tipid ng ngiti ang naisagot niya kay Alec bago bumaba ng kotse. Sa nakaraang mga araw ay hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang hinalikan ni Alec, subalit hindi pa niya nakokompronta ang binata kung ano ang estado nila. Bukod sa natatakot siyang marinig ang sagot nito, sa tuwing hinahalikan siya nito ay natutunaw siya at nabablangko. Samantala, kulang 2 oras ang itinagal ni Alex sa ospital para sa meeting na dinaluhan niya. Sakay siya ng elevator pababa ng lobby nang makasabay niya ang isang pamilyar na lalaki. Kahit na minsan lang nakita ni Alec ang mukhang yon, ay hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking nakayapos ni Julia noon. Excuse me, may problema ka ba sa akin? Kunot ang noong tanong ng lalaki kay Alec. Oo, may atraso ka sa akin. You don't remember my face? Sagot niya bago pa mapigilan ang sarili. Pasensya na pare, hindi kita natatandaan. Umigting ang panga niya. I was Julia's boyfriend 8 years ago. Hindi mo ba naaalala kung paano mo sinira ang relasyon namin? Julia Mendoza? Yung kaibigan ni Mark? Matigas ang pangang tumango siya. Kung hindi dahil sa lalaking ito ay hindi sila maghihiwalay ni Julia noon. Hindi ko sinira ang relasyon nyo. Si Mark talaga ang boyfriend ko nun. What? Inutusan lang ako ni Julia na magpanggap na lalaki niya para maghiwalay kayo. Napaawang ang mga labi niya sa narinig. Why would Julia do that? Hindi ko alam pare. Basta gusto ko lang linawin sa'yo na wala akong naging relasyon kay Julia. Tumulong lang ako sa kanya noon. Tulala si Alec habang palabas ng ospital. Hindi niya maintindihan kung bakit pinaniwala siya ni Julia na niloko siya nito upang maghiwalay sila. Maraming ipapaliwanag sa kanya ang babaeng minamahal. Nang hapon ring yon, paglabas ni Julia sa trabaho ay sinundo siya ng mag-ama. Sa halip na sa apartment ay sa condo unit sila ni Alec tumuloy. Ayon sa anak ay gusto nitong bumisita sa condo unit ni Alec, kaya doon sila sa weekend. Wow, Papa! Ang laki-laki pala ng condo mo. Ang laki rin ng mga kwarto. Kasya tayong 3 ni Mama sa isang bed. Namamanghang wika ni Sandro. Then, can we all sleep together in my room? Nakangiting tanong ni Alec. Basta po pumayag si Mama. Sabay na bumaling kay Julia ang mag-ama. Julia, pwede ko ba kayong makatabi ng anak natin sa pagtulog? Masuyong tanong ni Alec. Pigil ang ngiting tumango si Julia sa dalawa. Pwede. Yay! Pumayag si Mama, Papa! Masayang wika ni Sandro. Natatawang kinarga ni Alec ang anak at nakipag-apir dito. Natawa si Julia sa reaksyon ng mag-ama. Habang kumakain sila ng hapunan ay nagplano ang mag-ama ng mga gagawin sa weekend. Pagdating ng oras ng pagtulog ay sama-sama nga silang 3 sa silid ni Alec. Nasa gitna nila ng lalaki ang kanilang anak. Good night, Mama. I love you po. Inaantok na wika ni Sandro. I love you too, anak. Pagkatapos niyang halikan sa noo ang anak ay bumaling naman ito sa ama. Good night, Papa. I love you po. Pareho silang natigilan ni Alec. Yun ang unang beses na nag-I love you si Sandro sa ama. I love you too, anak. Mahal na mahal ka ni Papa. Naluluhang sagot ni Alec. Ngumiti ito bago tuluyang ginupo ng antok. Nagkatinginan sila ni Alec. Did you hear that, Julia? Our son just told me he loves me. Emosyonal na wika ng lalaki. Naluluhang ngumiti siya. Thank you for being patient with our son, Alec. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Thank you. Thank you for giving me our son. Mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Nagwala ng husto ang puso ni Julia. Subalit bago pa siya makapag-react ay naalimpungatan ng anak. Mama, Papa, tulog na po tayo. Ani Sandro at niyakap ang ama. Alright, baby. Let's sleep. Masuyong wika ni Alec. Binalot nito ng yakap ang anak at pumikit. Sa kabila ng paghuhuramentado ng dibdib ay ipinikit rin ni Julia ang mga mata at yumakap sa kanyang mag-ama. Kinabukasan, si Sandro na lang ang kayakap niya nang magising siya sa kama. Iniwan niya ang anak at lumabas ng silid. Pagdating niya sa sala ay narinig niya ang boses ni Alec. Uuwi ako dyan. May inaasikaso lang ako. Don't worry, Ma.
Pag uwi ko dyan, kasama ko ng babaeng pakakasalan ko. Wika ni Alex sa kausap sa telepono. Natigilan si Julia sa narinig. Bago pa niya maproseso ang sinabi nito, ay humarap na sa direksyon niya ang binata. Namula ang mukha nito. I'm sorry, hindi ko sinasadyang marinig yung sinabi mo. Hinging paumanhin niya. It's okay, Julia. Tumikhim siya. Yung sinabi mo sa kausap mo, may babae kang pakakasalan? Pero hindi ba wala ka naman kamong girlfriend? That woman is you. I plan on marrying you, Julia. Lumunok siya. Bakit, Alec? Para kay Sandro ba? Hindi mo ako kailangan pakasalan dahil may anak tayo. Co-parenting lang ang gusto ko. Maiintindihan ng anak natin na hindi tayo pwedeng maging isang buong pamilya. Hindi mo kailangan gawin to para sumaya ang anak natin. Matalino siya at alam niya ang sitwasyon natin. Hinawakan nito ang mukha niya. I'm not marrying you for our son, Julia. Gusto kitang pakasalan dahil mahal kita. Yun lang ang tanging dahilan. Naghoromentado ang puso niya. Mahal mo ko? Mahal kita, Julia. Sinabi ko na yan sa'yo kagabi, di ba? From the moment I met you, I knew you were the only woman I would ever love in this life. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang nandito sa puso ko. Kahit naghiwalay tayo, kahit nasa Amerika ako, ikaw pa rin ang gusto ko. Ikaw lang. Kahit saglit lang ang relasyon natin noon, mahal na mahal kita. Namuo ang luha sa mga mata niya. Pero niloko kita noon, Alec. I didn't forget, Julia. Pero kahit na sinaktan mo ako noon, hindi nabura ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na maraming taon ako nagalit sa'yo, ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. Nung nalaman ko na may anak tayo, handa na akong kalimutan ng nakaraan para makapagsimula ulit kasama mo at ng anak natin. You and our son are all I ever wanted, Julia. Handa akong gawin ang lahat para makuha ko ulit ang puso mo. Para mahalin mo ulit ako. Bumagsak ang luha niya. Alec, gusto ko malaman mo na hindi kita niloko noon. I know, Julia. Hilam sa luhang napatitig siya rito. Alam mo? I just found out the other day. Nung nagpunta ako sa ospital, nakita ko ang lalaking dahilan ng paghihiwalay natin noon. Nalaman ko sa kanya na wala kayong naging kahit na anong relasyon. Na kinausap mo lang siya para tulungan kang itaboy ako noon. Na ang totoo, si Mark ang karelasyon ng lalaking yun at hindi ikaw. I'm sorry, Alec. I'm sorry kung sinaktan kita noon. Bakit mo ginawa yun, Julia? Puno ng hinanakit na tanong nito. Dahil ayokong hindi mo ituloy ang pagpunta mo ng Amerika, Alec. Natakot ako nung sabihin mo sa akin na hindi mo itutuloy ang pag-aaral mo sa ibang bansa. Ayokong ipagpalit mo ang pangarap mo para sa babaeng nakilala mo nang wala pang kalahating taon. Ni hindi ko alam kung magtatagal ang relasyon natin. Ni hindi tayo magka-level sa buhay. Mahirap lang ako at uli lang lubos, habang sobrang yaman mo. Pakiramdam ko ng mga panahong yun, magiging pabigat lang ako sa'yo. Na kapag pinakawalan kita, marami ka pang makikilalang babae na mas mamahalin mo kaysa sa'kin. Yung babaeng bagay sa'yo. Naiiyak na umiling-iling si Alec. You're wrong, Julia. Kahit itinaboy mo ako, wala akong ibang babaeng minahal. Ikaw lang, Julia. Ikaw lang ang tanging gusto ko. Ikaw lang nag-iisa dito sa puso ko. I was so lonely when I was in the US. Pinaniwala ko lang ang sarili ko na masaya ako. Pero ang totoo, sobrang lungkot ko dun. Kasi kahit na natupad ko ang pangarap ko, kahit naging doktor ako, nawala naman sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. You're far more important than any titles and riches I have, Julia. Wala akong pakialam kung magkaiba tayo ng estado sa buhay. When I say I love you, it means I'm in love with everything about you. At kung papipiliin ako, ikaw lagi ang pipiliin ko. Because I'm so in love with you, Julia. Ikaw ang para sa akin at ako ang para sa'yo. Huwag na huwag mong sasabihing hindi tayo bagay para sa isa't isa. Dahil ikaw lang ang babaeng nararapat para sa akin. Ikaw lang. Humikbi siya. I'm sorry, Alec. I'm so sorry for hurting you. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang ikaw ang nasaktan. Kasi mahal na mahal kita, pero pinili kong pakawalan ka. Sa loob ng 8 taon, hindi ako nagmahal ng iba, Alec. Ni minsan hindi kita nakalimutan. Wala akong ibang lalaking minahal bukod sa'yo kundi ang anak natin. Kayong dalawa lang ang nandito sa puso ko. Kahit na anong gawin ko, hindi ka mabura dito. Ipinagpapasalamat ko rin sa'yo na binigyan mo ko ng anak. Kaya habang wala ka, kinaya ko ang lungkot at hirap dahil kay Sandro. Sinapo ni Alec ang mukha niya at siniil siya ng malalim na halik. Pareho nilang ibinuhos sa halik na yon ang pangungulila sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Julia. Will you please marry me? Don't worry, nagpaalam na ako sa anak natin.
Pumayag na siyang magpakasal tayo. Oo mo na lang ang hinihintay ko. Masuyong tanong nito nang pakawalan ang mga labi niya. Buong puso siyang tumango. Mahal na mahal din kita, Alec. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama mo at ni Sandro. Inilabas nito ang singsing sa bulsa at isinuot sa kanya. I love you, Julia. From now on, you are mine. Hindi ka na mawawala pa sa akin. Kayo ng anak natin. We will be a family. Ikaw, ako, si Sandro, at ang magiging mga anak pa natin. I love you, Alec. Buong pusong sagot ni Julia sa lalaking minamahal. Muli ay nagsalo sila sa isang halik. Naghiwalay lang sila nang marinig ang anak. Hawak ang baywang niya ay humarap sila ni Alec kay Sandro. Namilog ang mga mata ng anak nang makita ang singsing sa daliri ni Julia. Papa, nag-propose ka na po kay Mama? Sabi mo mamayang gabi pa. I'm sorry anak, napaaga ang proposal ko. Excited kasi si Papa eh. Nakangiting sagot ni Alec. Ulitin mo, Papa. Kailangan kong makita. Pagdedemand ng kanilang anak. Natawa si Julia habang si Alec naman ay lumuhod sa harap niya. Hawak ang kamay niya ay tiningala siya nito. In front of her son, will you marry me, Miss Julia Amelia Mendoza? I will, Mr. Alexander Frank Gallego. Malakas na sagot niya na siguradong rinig ng anak nila. Yay! Mama and Papa will get married. Masayang wika ni Sandro bago sila sinugod ng yakap. I love you, Mama, Papa. Ani Sandro. I love you, Sandro, and Alec. Emosyonal na wika naman ni Julia. And I love you both more, Sandro and Julia. My son and my future wife. Buong pusong sagot ni Alec bago sila niyakap na mag-ina. Nang gabing yun ay dinala silang mag-ina ni Alec sa bahay ng mga magulang nito kung saan nakilala nilang mag-ina ang mga magulang ni Alec, ang kakambal nitong si Alexis at ang nakatatandang kapatid na si Archibald. Buong puso silang tinanggap ng pamilya ni Alec, lalo na ang ina nitong masayang-masaya sa pagdating ng apo. Naipaliwanag na rin ni Alec sa ina na mali pala ang cheating issue nito noon kay Julia. Wala ring kapantay ang kaligayahan ni Sandro nang makilala nito ang buong pamilya ng Buenavista. Masayang-masaya akong makilala ka, Iha. Akala ko tatanda ng binata ang anak ko. Pero meron lang pala siyang gustong balikan dito sa Pilipinas. Hindi lang isa, dalawa pa. Wika kay Julia ng ina ni Alec na si Francine Gallego. Masaya rin po ako sa pagtanggap niya sa amin ng anak ko, tita. Sagot niya sa ginang. Mama, Iha, you're no part of our family. Pagtatama nito na siyang nagpaluha sa kanya. Hindi niya lubos akalain na ganito siya tatanggapin ng pamilya ni Alec. Nabanggit sa akin ni Alec na ulilang lubos ka na, Julia. From now on, hindi ka na mag-iisa. Kami na ang pamilya mo. Anak na ang turing ko sa iyo, Iha. Masayang yumakap si Julia sa ginang. Nang matapos silang mag-usap ay nilapitan siya ni Alec at niyakap. Masaya ka bang nakilala ang pamilya ko? Mababait sila, di ba? Masuyong tanong ng lalaking minamahal. Buong pusong tumango siya. Thank you, Alec. Salamat dahil binigyan mo ako ng bagong pamilya. Oo naman. Mahal na mahal kita, Julia. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Mahal na mahal din kita, Alec. Hindi na rin ako makapaghintay na maging asawa ka. Isang buwan nang ang lumipas ay ginanap ang pag-iisang dibdib ni Alec at ni Julia. Simple lamang ang naging kasal nila sa kahilingan ni Julia. Dinaluhan yun ng pamilya ni Alec at ng mga importanteng tao lang sa buhay nila. Kabilang na si Mark at ang mga madring nakasama niya sa ampunan. Best man ni Alec ang kanilang panganay na si Sandro, habang abay naman ang mga pamangkin ng asawa. Pagkatapos ng kasal ay nagbakasyon ang bagong kasal kasama ang kanilang anak sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Isang taon na nga nakalipas ay ipinagkaloob kina Alec at Julia ang kanilang pangalawang anak. Masayang-masaya si Sandro dahil kuya na ito. Ipinangako ng panganay nila na poprotektahan nito ang mga nakababatang kapatid gaya ng pagprotekta nito sa mama nito. Biniyayaan silang mag-asawa ng 3 malulusog na anak. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa sa piling ng 3 anak. Buong buhay ni Julia ay pinangarap niyang magkaroon ng isang buong pamilya. At hindi lamang yun tinupad ng may kapal, kundi sobra-sobra pa ang ipinagkaloob nito sa katauhan ni Alec, ng mga anak nila at ng buong pamilya ng Gallego at Buenavista. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in,
and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.